May isang lugar sa Palawan kung saan hindi masyadong kilala dahil sa hindi ito tourist attraction, ang bayan ng Brooks Point. Di tulad ng El Nido, Coron at Puerto Princesa na talaga namang dinadayo kahit ng mga taga-ibang bansa. Tinatayang 1.5 million ang tourist visit sa Palawan noong 2023 at ang bayan ng Brooks ang may pinakamababang resulta. Dahil dyan, napaisip kami, saan ba kami pwedeng maggala at maglibot dito sa bayan ng Brooks na pwede naming ipagmalaki at maging parte ng memories namin. Well, syempre, isa lang ang pumasok sa isip ko, ang magpunta sa beach. Kaya sinamahan ako ng kaibigan ko para libutin at tingnan kung ano ba ang kayang i-offer ng lugar na to. Bumiyahe kami ng kalahating oras bago marating yung resort. Pero bago yan, nakipagkwentuhan muna kami kay kuyang tricycle driver kasi ito lang yung mode of transportation dito. Anong barangay yung sa pupuntahan nating resort, sir? Ipilan po yun. Ipilan? Parang malapit na sa kumbaga malapit na yung dulo na rin ba rin sa Brooks Point. Medyo kaya dulo na ng Brooks Point. Oo. Nadaanan din namin yung company kung saan kami nagtatrabaho. Alam nyo na siguro kung ano yan. Malayo-layo matayuan tayo, malayo. So, magpapagas muna kami kasi malayo-layo yung pupuntahan namin. Ayun, Jollibee! Mga ilang minuto ang biyahe, sir, simula dito sa Jollibee? 30 minutes? Layo naman, no? Nakakamangha yung lugar, ang daming puno, presko yung hangin, walang traffic, at ang babait ng tao. Ganito ko mailalarawan yung lugar dito. 30 minutes namin binabiyahe, siguro nakaka 5 minutes pa lang kami rito. Ayan yung lugar, ang daming buko. Grabe ang saya. Ang gaganda ng mga puno rito. Nakaka-relax sa nakaka-relax sa mata. Nakakawala rin ng pagod. Yan yung mga ganyang puno. At nang malapit na kami sa lugar, hindi namin inaasahan na malayo pala talaga ito sa highway. Tansya ko ay aabutin ng 3 kilometro bago ka makarating sa resort. Papasok pala to sa loob. Medyo malayo-layo yung papasok, mga ilang kilometro din, kaya kailangan talaga ng tricycle. Yung lugar dito parang probinsya-probinsya talaga, hindi pa sementado yung mga kalsada, papaloob, papasok sa loob. Pero ito nga yung maganda, yung mga ganito nakakamiss. Kasi dati rin ako sa probinsya sa Leyte. So halos ganito din. Ito nga pala, hindi pa pala kilala. Ano nga pala pangalan mo, sir? Royland po. Si Sir Froilan, siya yung nag-atid sa amin dito, tour guide namin. So saan na tayo, sir? Lalakarin natin pag ano? Pa-entrance. Yung lugar dito, ito yata yung sa mga pelikula eh. Ayan, no? Yung may nagbabarilan, sir, no? Ayan, no? Mukhang wala pa yata tao, hinahanap ni kuya para makapagbayad kami ng entrance kasi mga private property siya, hindi ka basta-basta makakapasok. Pero grabe yung pinasok namin na yun, no? Yun, papasok na ganun, ang layo niya sa highway, sobrang dilim sigurado na ito pag nilakad mo to pag inabutan ka ng gabi. Buti na lang hintayin daw kami ni kuya, inupahan na lang namin siya. So ayan yung daanan papunta dun sa kalsada, highway. At sa di inaasahan, hindi pa pala ito yung resort. Kaya sumakay na naman kami ng tricycle at bumiyahe pa loob. Siguro mga 500 metro pa. So ayan, papasok na kami sa loob. Papasok na kami sa loob, magbabayad kami ng entrance. Ayan. At nang dumating na kami sa resort, ito yung mga nasaksihan namin.
Ano nyo po? Name nyo po? Ernesto Pabia, dating ex-Navy ako. Ex-Navy. Sa Cavite City. Doon yung Sangli Point Sangli Point. Dati ako dyan. Hindi na rin pala bago sa inyong Cavite. Ayun, si Sir ang may-ari na itong resort. Kaya ito minsan dito ginaganap ang mga resepsyon ng kasal. May nakita nga ako sa Facebook, Sir, nag-post. May mga kinakasal. Ang ganda nga, Sir. Ito, pagka exclusive nito, 15,000. Mura na. Mura na. Minsan 200 sila rito na dito matulog. Halimbawa, kinasal ka, ang bisita mo galing kung saan. Hotel mo sa bayan, mahal. Dito sila. Dito na. Sabi na, sir, magkano affordable nga. Magkano ang i-close namin ito? Sabi ko, 15,000 lang. Pwede kayo magluto dyan. Pwede, bibigyan ko kayo sa kayo magluto. Wag lang iwasan nyo ng sunog. Sabi ko, papayagan ko kayo magluto kahit saan. Charge sa kanila yon, syempre. Matik yan. Kaya sabi ko, 15,000 lang. Dami nila. Dami masyado. Pero okay lang. Sa kami sila. Pag-alis sila, sabi ko, ano po, kumusta ang kunya dito? Ay, super sulit, sabi. Sulit talaga, ang mura na. Mura. Yung mga gantong cottage, di ba? 400 pesos. Yan. Lalagyan na yan ng kutsyon yan. Tapos may ceiling fan na yan. May ceiling fan. Kasara yan pagkano. Tapos yung mga ganon is 500. 500 yun. Tapos yung doon naman, 600. Pero yan, duplex yan. Duplex yan. Pero talagang sulit. Kung ikumpara mo sa mga city, sa mga Cavite, sa ibang resort, talagang makukumpara mo yung presyo. Yung mga cottages namin, 200 lang yan. Yun doon yung... Yun doon. Yung mga yan. Ito naman, 2,500 doon. Ang ganda naman. Kasi saka parang may kusina siya. May kusina. Pwede kayo magluto dyan. May shower dyan sa baba. May lamisa dyan. Doon sa taas, tulugan lang. Ayos na nga. May 3 kama dyan. Magkano yan, sir? 600? 2,500. 2,500. Sulit na. Nilagyan ko ng bakod para kung sakaling may mga nakinom-inom dito, may privacy sila. Minsan 30 sila mahigit dyan dahil sabi ko, baka mag-iba. Tapos may mga tent sila dyan sa lupa, dyan sa loob. Maglagay silang tent. Medyo solve na rin sila. In-enjoy lang namin ang pagstay namin dito kasi alam ko limitado lang ang oras namin. Ang kasama ko si Sir, napakatapang niya. Ayan, hindi raw siya madudulas. Ayan. Kailangan magaspang yung paa mo. Sige, diyan, ang ganda ng kuha, Sir. Sumakay ako sa duyan, nag-relax at parang walang problema. Parang sarap matulog dito. Sulit na sulit yung punta namin na Sir Jay. Talagang sayang wala si Ma'am Charlene, no? Hindi sumama si Ma'am Charlene. Ayan, no? Ano naman yung lugar, oh? Ano? May barko pa doon, oh? May barko. May bumubula. May sabon yata na tumapon. Dito na po. Mag-stop na kami mag-vlog. Ito na, packet na sila ng sa tree house para makita yung magandang area dito sa may taas. Sa may kanila. Ayan, ito na po sila. Ang ganda ng ganda ng view. Ito po yung dito sa Brooks Point, Palawan, Barangay Ipilan. So, ang sarap sana mag-overnight, Sir, no? Sa susunod na natin, Sir, kontakin ulit natin si Sir kung mag-day off. Kailan kayo magbalik dito, Sir? Wala ka po. Kung bumalik ka dito, wala na rin. Parang dinidevelop nyo rin lang talaga. Inanon nyo lang din talaga. Tapos mag-overnight tayo dito, Sir, no? Ito, maganda. Yung mga kasamaan mo, minsan, di ba? Minsan, halimbawa, yung kasama nyo dyan, Sir, ng mga bakante na rin. Siyempre, minsan nyo lang din nakasama. Pwede nyo isama dyan, mag-share nyo lang sila. Nakasama ko sa taga-Puerto eh. Yung dalawang taga-Puerto, nakamotor. Pwede namin isa. Para ma-enjoy din nila, hindi parang sila nakarating dito. May mga lugar na sadyang nabigyan na ng angkin nilang ganda para maipakita sa ating mga tao. Kaya naman, dinadayo ito ng mga dayuhan at isa ang Pilipinas dito. Sa pagstay ko dito sa Brooks Point ng ilang araw at pagpunta ko dito sa resort na to, nakita ko na malaki ang potensyal para makilala ito. Isang payapa, malinis at organisadong mamamayan ang yaman nila. Kaya sana kung minsan hindi man maganda ang pamamahala, ay mahalin pa rin natin ang sarili nating bansa.